Kasama natin ngayon si Samira Garabi, Senior U.S. Correspondent ng Iran International. Kung totoo ngang naputol na ang komunikasyon ng Iran at US based sa mga ulat, ano ang ibig sabihin nito sa posibilidad ng tuloy pa bang diplomatikong usapan na yon? Gaano ka naniniwala na totoong naputol na ang mga pag-uusap? Iyan ang sinasabi ng Republikang Islamiko. Pero sa tingin ko tuloy pa rin ang diplomatikong pagsisikap based sa sinasabi ngayon ni Sekretarya Rubio sa Kongreso. Sabi niya posible nilang marinig na yon o sa mga susunod na araw, kaya naghihintay ang US sa pagbabalik ng Republikang Islamiko. At bakit ito tumatagal ng ganito katagal? Ito ay dahil sa hidwa ang nakikita natin na sasaksihan sa estruktura ng pamahalaan ng Iran na mahirap hanapin si Mujtaba. At dahil doon, natatagalan silang makabalik na may sagot. Pero tiyak ang nakikita natin dito ay ang IRGC ang namumuno sa lahat ng bagay. Meron tayong mga palatandaan na maaring hindi nabuhay si Mujtaba. Pero kung pakikinggan natin ang mga ulat ng intelihensya mula sa US o Israel, sinasabi nila na buhay pa siya. Kahit si Rubio ay nagsabi ngayon na may mas marami pang palatandaan na mas nasasangkot si Mujtaba sa lahat ng ito at sa lahat ng negosasyon. Pero ang nakikita natin sa ngayon ay parang mas malalim na hidwaan sa loob ng gobyerno. Kasama ang pagbibitiw na liham ni Pezeshkian at lahat ng palitang opinyon. At wala pa rin nakukuhang pinal na sagot o desisyon mula sa panig ng Iran para sa negosasyon. Paalala lang sa mga manonood kung ano ang ibig mong sabihin kapag binanggit si US Secretary of State Marco Rubio. Sinabi niya sa mga mambabatas na hindi nag-alok ang Trump administration ng pagluwag sa mga parusa laban sa Iran kapalit ng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sabi niya magkakaroon lang pagluwag sa mga parusa kung matutupad ng Tehran ang mga kondisyon tungkol sa nuclear program nila. Anong masasabi mo kung ang mga opisyal ng Iran ay nagsasabing di na maiiwasan ang digmaan kontra Washington? Retorika lang ba ito? Hindi ko iniisip na retorika lang yon sa Iran dahil mas marami na ngayong namumunong mula sa IRGC. Mas kaunti na ang nakikita nating pamahalaan ng mga taong tulad ni Pezeshkian na talagang inihalal. Mukhang wala silang anumang boses dito, mas IRGC na talaga. At malinaw nilang sinabi base sa mga balitang naririnig natin mula sa loob ng Iran na hindi nila bubuksan ang kipot. Ang pagbubukas ng Strait of Hormuz ay nangangailangan ng malinaw na depenisyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ng Islamic Republic sa pagbubukas ng kipot ay ang pagpapadaan lang ng parehong bilang, parehong dami ng mga barkong pangkardamento at mga tanker. Hindi nila ibig sabihin na hindi na sila manininggil ng anumang toll. Ito ang paulit-ulit nilang sinasabi araw-araw sa kanilang radyo at telebisyon. Tapos ang Sada Kasima, ang pambansang telebisyon, sabi nila iyon at gagawin daw nila. Sa halip kapalit nito, makakatanggap tayo ng mga waivers sa parusa. Kailangang matapos na ang blockade at gusto rin nila ng pera yung mga na-freeze na assets sa Qatar. Pinag-uusapan natin dito ay hindi bababa sa 6 na bilyong dolyar. Yan ang hinihingi nila para lang payagan na dumaan ang parehong bilang ng mga barko, cargo ships at tankers. Yan ang gusto nila. Ganon nila isasagawa ang negosasyon. Pero mula sa panig ng US, hindi malinaw kung ano ang ibibigay nila sa Islamic Republic kapalit ng pagbubukas ng kipot. Ilang beses sinabi ni Pangulong Trump na walang pera. Matibay ang kanilang paninindigan na ipapatupad ang patakaran ng no dust, no dollars. At alam natin na ang Israel ay talagang matindi at sila ang Israel ay iginigiit na kailangang sirain ang nuclear material, ang enriched uranium bago magkaroon ng anumang karagdagang tigil putukan o kahit usapang kapayapaan. Sige, alam mo, ang huling tanong ko, malinaw na nakita natin ang internet blockade. Masasabi bang inalis o bahagyang inalis ito? Sa palagay ko, halos araw-araw mo pang nakakausap ang mga Iranian doon, kung posible pa ngayon. Ano ang sinasabi ng mga lokal tungkol sa kung paano nila tinitingnan ang mga nagpapatuloy na pag-uusap at ano ang gusto nilang mangyari pagkatapos nito? Masasabi mo ba na nagbago ang pananaw ng publiko sa Estados Unidos dahil sa tuloy-tuloy na negosasyon?
Tulad ng sinabi mo, ang pagsasabing bahagyang naibalik ay talagang tama. Hindi ibig sabihin na ang buong bansa ay may malayang access na sa global internet. Hindi yon totoo. Pareho pa rin ang censored na internet. Kailangan pa rin gumamit ng VPN ng mga tao. At marami pa rin tao na wala pa ring access. Hindi ibig sabihin na lahat ay malaya na nakakakuha ng katulad ng meron sila bago ang digmaan. Pero ang naririnig natin ay napakalungkot na damdamin, parang kawalan ng pag-asa. At karamihan ay hindi nila alam kung ano ang mangyayari, kung ano ang maaaring dalhin ng hinaharap sa kanila. At karamihan sa damdamin ay negatibo. Siyempre, hindi ko naman nakausap ang siyam na milyong tao, mga Iranian sa loob ng Iran. Batay sa naririnig ko at sa impormasyong natatanggap namin, ito ay kawalan ng pag-asa. Ang tanong ay ano ang susunod na mangyayari? Ano kaya ang iniisip ni Pangulong Trump? Talaga bang makikipagkasundo siya sa rehimeng ito o panlilinlang lang ba ang lahat ng ito? Babalik ba siya kasama si Bibi Netanyahu na may mas matibay na plano? Talagang nangyayari ito, alam mo, sa lipunan. Ito ang naririnig ko. Parang hindi pa rin sila naniniwala na tapos na ang lahat. Iniisip pa rin nila na nagpapatuloy pa ito at may magbabago pa. Pero ang kawalan ng pag-asa ay talagang masasabi ko nanghingibabaw. Ito ang nanghingibabaw na nararamdaman nila. At gusto ko ring banggitin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin araw-araw. Alam mo, yung mga grocery. At bawat antas ng lipunan. Middle class, upper middle class, lower class, lahat ay nasa ilalim ng matinding pressure. At lalo nang nagiging mahirap tustusan ang buhay kahit ano pa ang uri ng pamumuhay mo. Nahihirapan ka mang bumili ng gatas o nahihirapan ka mang mag-ipon para sa isang biyahe sa ibang bansa? Talagang nakadepende ito kung anong antas ng lipunan ka nagmula. Pero lahat ay may kinakaharap na hamon at lalo itong nagiging mahirap. Maraming natatanggal sa trabaho base sa mga nababasa ko sa diaryo. Alam mo, marami akong dating mga kasamahan na nawalan na ng trabaho. Maraming tao na empleyado ng gobyerno ang nawawala ng trabaho, pati na rin sa iba't ibang industriya at lalo pa itong magiging mahirap araw-araw. Sige, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin. Napaka-interesanteng marinig ang pananaw mo tungkol sa lahat ng ito. Salamat sa pag-imbita sa akin.